Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa virtual press conference ng Philippine Statistics Authority para sa preliminary results ng Pebrero 2021 Labor Force Survey. Ako po si Angeli Aicardo, ang inyong host for this press conference. This event is live streamed at the PSA Facebook page at ang mga impormasyong iulat mamaya ay tweeted sa PSA Twitter gamit ang hashtag PHEmployment. Ngayon, aking ikinagagalak na ipakilala si PSA Undersecretary Dr. Dennis S. Mapa, our National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat hinggil sa preliminary results ng Pebrero 2021 Labor Force Survey. NS Mapa, kami handa na po sa inyong report. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat sa unang pagkakataon ng buwanang Labor and Employment Statistics base sa Pebrero 2021 Labor Force Survey. Simula nitong Pebrero 2021, ang buwanang Labor Force Survey ay isasagawa sa pagitan ng quarterly o regular Labor Force Survey upang magkaroon ng high-frequency data on labor and employment bilang isa sa mga basihan sa paggawa ng pulisiya at pagpaplano. Kung ikukumpara ang saklaw ng Labor Force Survey na isinagawa nitong Pebrero 2021 kumpara noong Enero 2021, ang Pebrero 2021 Labor Force Survey ay makapagbibigay ng reliable estimates sa national level lamang. Samantala, ang Enero 2021 Labor Force Survey naman ay makakapagbigay ng reliable estimates sa national at regional levels. In terms of total households, ang bilang ng mga na-cover na household nitong Pebrero 2021 ay nasa 11,095 households. Samantala, nasa 44,247 households naman ang na-cover noong Enero 2021. Mula sa bilang ng households na nabanggit, 34,307 na mga individual na nasa age group 15 years old and over ang na-survey nitong Pebrero 2021. Samantala, 135,131 naman ang na-survey noong Enero 2021. Nais naming emphasize na ang resulta ng Labor Force Survey nitong Pebrero 2021 ay maaari lamang ikumpara sa resulta ng Enero 2021 at the national level. Ayon sa datos na aming nakalap, ang bilang ng nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 47.3 million nitong Pebrero 2021 kumpara sa 45.2 million nitong Enero 2021. Ang labor force participation rate ay nasa 63.5% nitong Pebrero 2021 at mas mataas kaysa naitalang labor force participation rate ng Enero 2021 na nasa 60.5%. Ang unemployed persons o bilang ng nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2021 ay nasa 4.2 million. Ito ay naitala na 4.0 million noong Enero 2021. Ang unemployment rate ay naitala sa 8.8% o 88 sa bawat 1,000 individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2021. Ito ay bahagyang tumaas kumpara sa naitala nitong Enero 2021 na nasa 8.7%. Nitong Pebrero 2021, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 43.2%. Ito ay mas mataas ng 1.9 million kaysa na-report noong Enero 2021 na nasa 41.2 million. Ang employment rate nitong Pebrero 2021 ay naitala sa 91.2%. Ito ay bahagyang mababa
kaysa naitala noong Enero 2021 na nasa 91.3%. Ang bilang ng underemployed nitong Pebrero 2021 ay nasa 7.9 million. Mapapansin na ito ay mas mataas ng 1.3 million kumpara sa nai-report ng PSA noong Enero 2021 na nasa 6.6 million. Ang underemployment rate nitong Pebrero 2021 ay nasa 18.2% at mas mataas kumpara noong Enero 2021 na nasa 16.0%. Kung atin namang titingnan ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Pebrero 2021, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 76.0% at ito higit na mas mataas kaysa 50.9% na labor force participation rate ng mga kababaihan. Nitong Pebrero 2021, 8.4% ng mga kalalakihan na nasa labor force ay walang trabaho o negosyo at ito ay mas mababa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 9.5%. Ang employment rate ng mga kalalakihan na naitala nitong Pebrero 2021 ay nasa 91.6% at mas mataas kumpara sa employment rate ng mga kababaihan na naitala sa 90.5%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Pebrero 2021, 20.3% sa kanila ay matatawag na underemployed. Mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 15.0%. Kung mga pangunahing sektor ang ating susuriin nitong Pebrero 2021, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng populasyon na may trabaho o negosyo na nasa 58.4%. Kasunod nito ang sektor ng agrikultura na nasa 23.9%. Kung ikukumpara ang estimates noong Enero 2021 versus Pebrero 2021, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod: wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, plus 995,000. Other service activities katulad ng repair of computers, personal at household services, wellness activities, laundry services, domestic services, plus 294,000. Agriculture and forestry, plus 156,000. Transportation and storage, plus 147,000. At public administration and defense, compulsory social security, plus 142,000. Sa kabilang banda, ang mga sumusunod na subsector naman ang naitalang may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikumpara ang estimates ng Pebrero 2021 versus Enero 2021. Accommodation and food service activities, minus 131,000. Administrative and support service activities, minus 119,000. Construction, minus 54,000. Mining and quarrying, minus 34,000. At electricity, gas, steam, and air conditioning supply, minus 18,000. Nitong Pebrero 2021, naitala sa 38.9 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa o may negosyo. Ito ay bahagyang mas mababa kumpara noong Enero 2021 na nasa 39.3 hours. Ang percent share ng mga employed persons na may less than 40 hours sa isang linggo na may trabaho o negosyo ay naitala sa 38.5% nitong Pebrero 2021. Ito ay bahagyang mas mataas kumpara sa nai-report nitong Enero 2021
na nasa 38.1%. Bagyang mas mababa naman ang percent share ng mga employed persons na nagtatrabaho o nagninegosyo ng 40 hours or over sa isang linggo nitong Pebrero 2021 na nasa 59.9% kumpara sa Enero 2021 na nasa 61.4%. Samantala, tumaas naman sa 1.5% ang kabuang bilang ng mga employed na hindi nakapasok o hindi nakapagbukas ng negosyo nitong Pebrero 2021 mula sa naitalang 0.5% ng Enero 2021. Ang mga pangunahing dahilan ng mga employed ngunit hindi nakapagtrabaho o nakapagnegosyo nitong Pebrero 2021 ay ang mga sumusunod: variable working hour or nature of work, 21.5%. Reduction in clients, 15%. At enhanced community quarantine, 10.5%. Kung ating susuruin ang mga datos simula noong Abril 2020 hanggang Pebrero 2021, ang labor force participation rate ay pinakamababa noong Abril 2020 na nasa 55.7% at pinakamataas naman ngayong Pebrero 2021 na nasa 63.5%. Ang employment rate naman ay may pagtaas noong Hulyo 2020 na nasa 90.0% at nananatili ang pagtaas sa 91.3% hanggang Enero 2021. Nagkaroon naman ng bahagyang pagbaba ngayong Pebrero 2021 sa 91.2%. Samantala, ang unemployment rate na naitalang pinakamataas noong Abril 2020 ay bumaba noong Hulyo hanggang Oktubre 2020. Ito ay halos walang pinagbago nitong Pebrero 2021 na nasa 8.8%. Pagdating sa bilang ng mga individual na nasa labor force, dito sa slide makikita ang pagtuloy na pagtaas nitong Oktubre 2020 hanggang Pebrero 2021. Mapapansin din natin na magkapareho ang trend ng bilang ng employed persons at underemployed persons mula Abril 2020 hanggang Pebrero 2021. Parehong tumaas ang bilang ng mga employed at underemployed persons mula Oktubre 2020 hanggang Pebrero 2021. Sa kabilang banda, ang bilang ng unemployed persons o walang trabaho o negosyo ay may biglang pagbaba noong Hulyo 2020 na nasa 4.6 million hanggang Oktubre 2020 na nasa 3.8 million. Makikita rin dito sa slide na simula Oktubre 2020 hanggang Pebrero 2021 ay tumataas ang bilang ng mga unemployed. Sa Pebrero 2021 Labor Force Survey, kasama ang katanungan kung ang isang individual ay nakaranas ng pansamantala o permanenteng pagkakatanggal sa trabaho sa loob ng panahong Marso 2020 hanggang Pebrero 2021. Ayon sa survey, 9.1 million ang mga individual na nagsabing sila ay nakaranas ng pansamantala o permanenteng pagkakatanggal sa trabaho sa loob ng panahong Marso 2020 hanggang Pebrero 2021. Kung ating himayin ng datos sa nagsabing 9.1 million na individual, 75.4% o 6.9 million sa kanila ang kasalukuyang may trabaho o negosyo. 13.5 o 1.2 million naman ang kasalukuyang walang trabaho o negosyo at 11.1% o 1 million individual ang kasalukuyang wala sa labor force. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Pebrero 2021 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Magandang umaga at mabuhay tayong lahat.
Maraming salamat po, National Statistician and Civil Registrar General Dr. Dennis S. Mapa. Bago natin simulan ang question and answer segment, we are acknowledging the presence of our media partners joining us today through online video conferencing. Para sa mga nais po magtanong kay NS Mapa, maaari po ninyong gamitin ang raise hand feature at kapag kayo po ay natawag ng host, maaari po ninyong sabihin ang inyong pangalan at organisasyon. Pwede rin po ninyong gamitin ang chat box upang magpadala ng inyong mga katanungan. Ngayon po, open na po tayo para magtanggap ng mga questions. Okay, ang unang tanong po galing kay Mr. Andrea Calonzo. Hi, good morning sir. Good morning QSEC. Sir, question lang po, yung first ay medyo forward-looking. Ano yung date po of survey nyo for the month of March? Okay, yung March survey natin, nagsimula kami nung March 8 at nagtapos ang aming survey kasi maliit lang yung ating sample size, katulad ng February. Nagtapos po yung survey namin hanggang March 27, nung Sabado po. So kung itatanong nyo kung kasama yung itong lockdown ay makakapture natin sa April round ng labor force survey. Okay. Sir, tapos pabigay lang po ng example nung na-layoff tas wala sa labor force. Yun sa last slide nyo po. Ano po yung mga reasons kung bakit? Yung last slide natin, ang sinabi lang dyan na mayroon tayong nakitang 1.2 million doon sa 9.1 million na currently unemployed sila. So sinabi nila sa amin na wala sila talagang trabaho at 1.0 million naman ang sinasabi na wala talaga sila sa labor force, no? So hindi sila nagpa-participate. So yung 1.0 million talagang siguro ang mga kadahilanan naman diyan ay sa tingin nila ay walang masyadong magandang opportunity kaya hindi na sila nag-participate sa labor force. So pwede pong counted dito yung mga self-employed na lang, di ba? Yung mga nagtitinda ng pagkain, ganyan. Online. Pag self-employed ka, kasama ka sa labor force at employed ka. So kasama ka doon sa 6.9 million. Okay. So yung mga self-employed, kasali po sila doon sa yung bulk, yung currently employed ang kanilang okay. Mayroon tayong classification na self-employed. So kapag hindi ka po naghahanap na ng trabaho, may mga tanong tayo doon sa ating survey kung kasama ka talaga sa labor force o hindi, no? So we have a series of screener questions. Yun nga po sir, pag hindi ka na naghahanap ng trabaho, counted ka doon sa 1 million. Nawala currently not in the labor force. Kung hindi ka naghahanap ng trabaho, dahil sa tingin mo may mga reasons, counted ka doon sa 1.0 million na currently not in the labor force, but experienced laid off in the past. Okay. Thank you, sir. Ang susunod na tanong naman po ay magagaling kay Mr. Ben De Vera of Inquirer. Mr. Ben? NS Mapa, good morning po, sir. Good morning. Bakit po labor force participation in February? Ano na po ba, parang they actively wanted to get a job after a long time of parang being unemployed, or meron din po na tanong niyo po ba sa respondents kung ano yung mga parang in terms of confidence level in terms of looking for a job in February, kung mas malaki ba yung chances if they looked for a job last month, something like that, sir. Thank you. Okay, ang isa sa mga nakikita naman natin mayroon tayong comparison doon sa labor force participation rate. Nakikita natin na talagang tumaas ang labor force participation rate, yung trend niya simula noong October 2020, tapos January 2021 and February 2021.
mayroon tayong plus 3 percentage points mula January 2021 versus February 2021. Of course, ang isa sa mga rason dito ay una, nag-open up yung economy. So maraming nag-participate dito sa labor force. Okay, sir. Noted po. Thank you, sir. Thank you very much, NS Mapa. Our next question is from Mr. Ralph Rivas. Mr. Ralph? Hi po, good morning. Good Yusek morning. Mapa, you mentioned earlier po na the economy reopening, but can you elaborate more why unemployment went up despite the economy reopening in Feb? And can you also elaborate more on the reasons of respondents why they wanted to get back in the labor force again, hence the increase in the participation rate? Thank you. Okay, ang kwento dito, kung makikita natin, yung labor force participation rate na sabi nga namin ay nag-increase ng about 3 percentage points. So, kung ikukumpara natin, kung bibilangin natin yung numero, so mayroon tayong plus 2.1 million na nagdagdag doon sa labor force, no, versus January. At 0.2 million dito ang unemployed, 1.9 million ang employed. Kaso nga lang, doon sa 1.9 million, nadagdagan naman ng 1.3 million ang underemployed. So marami ring nakakuha ng trabaho, mas maliit yung unemployment na dagdag, that's 0.2 million versus the 1.9 million na may trabaho. Pero nakita sa datos na talagang tumaas ang porsyento ng mga underemployed. So nagkaroon tayo ng 1.3 million additional underemployed. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you, NS Mapa and Mr. Ralph. Next question is from Mr. Ted Cordero, sent via chat box. Ang tanong po ni Mr. Cordero, NS Mapa, elaboration lang po on why unemployment rose in February. Okay, yung unemployment rate noong February, 0.2 million, the percentage is 8.8, 8.8% versus 8.7%. Kung titingnan natin, slight ang increase. Talagang may expectation naman na mataas yung unemployment rate tulad ng explanation ko doon sa question ni Ralph dahil marami talaga yung pumasok sa labor force, 2.1 million. So hindi naman lahat ay talagang naibigyan ng trabaho, 1.9 million, no? So out of the 2.1, may 1.9 million na employed, so that's a big percentage. 0.2 doon ang unemployed. So kumpara doon sa mga bagong ang bagong pasok sa labor force natin noong Pebrero kumpara sa January, mas marami naman yung employed, no? 0.2 million lang yung unemployed. Pero sabi ko nga, para makompleto yung picture ay doon sa mga employed naman ay tumaas din yung ating underemployment ng 1.3 million. Maraming salamat, NS Mapa. Next question is from Ms. Eileen Mencias of Abante. NS Mapa, ano po ang magiging epekto ng bagong lockdown sa employment ngayong taon at ano ang magiging epekto kung 2 linggo ito tatagal at kung 1 buwan ito tatagal? Sabi ko nga kanina, itong March natin na survey ay natapos namin bago nagkaroon tayo ng lockdown. So we were able to complete the survey noong March 27 at itong impact ng ating ECQ ay makapture natin sa April round ng ating labor force survey. At kung pagbabasihan natin yung mga nakaraang ECQ natin or even the MECQ noong August last year ay talagang bumaba ang labor force participation rate at may kataasan yung ating unemployment. So based on the past data, makikita natin na ito yung epekto ng ating lockdown. Lower labor force participation rate at tataas yung ating unemployment rate. Thank you, NS Mapa. Next question is from Mr. Prince Mantulis. Mr. Prince? Hi sir, good morning. Sir, Good morning. clarification lang on how comparable is the data? San siya ulit comparable in terms of the
the quarterly before. So comparable lang ba siya for January or pwede Pwede namin naman. pwede namin siya Comparable siya compare? sa past, national level. Okay. And then another question, sir, yung dun sa unemployment rate, underemployment rate, there was an increase, no? Mataas yung increase niya. This has been a trend for the past quarters na nakita natin. What does this say in terms of the quality of jobs out there after the lockdowns? Okay, thank you very much for asking that question, Prince. Nakita namin, sabi ko nga kanina, na may pagtaas nitong February ang underemployment rate. Tayo ay tumaas sa 18.2% versus kung ikumpara natin ng January na 16.0%. So this is really a significant increase. The number is about 1.3 million. At tiningnan namin yung kung saan nanggaling ito, ng mga subsector. Malaki ang sa wholesale and retail trade. Mayroon tayong increment or additional underemployed na 268,000. Agriculture and forestry, may additional underemployed na 250,000. At other service activities, may additional underemployed na 192,000. Nakita rin namin na even manufacturing ay nagkaroon ng additional underemployed na 143,000 at construction nagkaroon ng additional underemployed na 108,000. Karamihan ang kanilang sinasabi ay variable working time, so pagbawas sa oras ng pagtrabaho at saka poor business condition. So ito yung top two reasons, no, kung bakit naging underemployed ang mga individual sa sector na nasabi ko. All right. Thank you, sir. Thank you, Enes Mapa. Our next question is from Mr. Ben De Vera. Mr. Ben? Hi, sir, again. Sir, yun, lang po related dun sa question ni Prince, sir. Bukod dun sa quality of jobs, did you also measure the attitude of the mga naghahanap ng trabaho, if they were willing actually to, kahit underemployed na lang muna ako, kahit hindi fully employed, or parang kahit hindi ito since these are really hard times, I would just assume whatever job is available kahit hindi sila masyadong malaki yung sweldo or hindi ganun kadami yung working hours. Were you able to measure that? And yun nga, ganun po ba yung attitude nila these past months or quarters because of the pandemic? And second question, sir, yun pong dun sa April po na, sa March po na magiging LFS, sir, na monthly, paano nyo po i-differentiate, sir, yung unemployment kung dun lang po sa 1 week na ECQ sila naapektuhan compared to the previous weeks na probably they were gainfully employed the previous weeks of March? So would you also differentiate that in terms of asking or ano ba siya, sir, or yung kung ano lang yung dun during the survey period, kung wala talaga silang trabaho, walang trabaho, even if they had jobs previous to that, sir? Thank you po. Okay, sagutin ko muna yung second question mo, Ben. Yung March survey natin, sabi ko nga, ang coverage kasi namin, March 8, nagsisimula talaga kami 8 of the month. So March 8, tapos nagtapos kami ng March 27. So sabi ko nga, hindi na namin na-cover yung period ng ECQ starting yesterday. So ang sabi ko, makapture natin yan sa April round naman na magsisimula sa April 8, ang survey natin hanggang April 30. So we will see those reasons or numbers by April. The first question that you have, wala kaming na tanong except sa sinabi ko nga na ang reason nila kung bakit nagkaroon ng underemployment ay dahil sabi nila binibigyan sila ng variable working time at saka poor business condition. Pero yung underemployed naman ay disaggregate natin into visible underemployment, yung talagang gusto pang magtrabaho, no? And doon sa 7.9 million kanina na underemployed, ang talagang less than 40 hours ang trabaho nila ay 5.4 million. So mas malaki, less than 40 hours, but they say that they really want to work more.
Kaso nga lang, yun lang talaga yung binigay sa kanila, less than 40 hours. Okay, sir. No, po. Thank you, sir. Our next question naman po ay magagaling kay Mr. Ralph Rivas. Hi, Yusek. Isa pa pong tanong from me. Yeah, go ahead, Rob. Sir, can you just elaborate on the month-on-month decreases in unemployment per sector? Kasi, I mean, I'm just curious on what the respondents said the reasons they were unemployed in that particular sector. And I'm also curious on the construction was included there, I think third, di ba, sir, sa top 5. Kasi I assume that construction would pick up already. I mean, but that didn't happen since the economy reopened. Yung mga pagbagsak in terms of number of individuals sa unemployment, kanina sandali lang, Ralph, you have accommodation and food service activities bumaba ng incremental 131,000. Administrative and support service activities 119,000. Construction, tama ka, 54,000. Tapos mining and quarrying, 34,000. And electricity, gas, steam, and air conditioning supply, 18,000. So ito yung mga subsector kung saan nakita namin na mataas yung changes, pababa ang unemployment. So sir, I'm just can you elaborate more on that? Kasi halimbawa dito sa, I mean, nag-merge yung accommodation and food services service activities, sir, no? Kasi February was relatively open na yung economy. So I mean, why did the food service decline? Tapos yung admin support rin. I mean, mining and quarrying din, sir. Di ba? May mga, Ralph, itong survey natin ay nationwide, ano? So makikita natin na sa National Capital Region nag-open, pero yung mga ibang region ay hindi pa. In fact, maraming mga accommodations na nagsara na talaga permanently. So doon nakikita rin natin yung pagbaba ng employed persons or tumaas yung unemployment in terms of numbers dito sa accommodation and food service activities. Okay, sir. Pero sir, di ba, sorry, last na sir, sorry makulit. Pero mas relatively open na yung ibang regions as compared to the capital na na mas maraming COVID-19 cases. Well, ang aking pag-visit kasi ako'y pupunta sa mga riyon dahil sa activities related to the surveys and of course the national ID, at ang report na nakikita ko, ang marami ring mga talagang tourism based na mga establishments like mga hotels talagang nagsara o di kaya hindi sila nag-operate. So ito ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng unemployment in terms of numbers dito sa accommodation and food service activities. Okay, sir. Thank you po. Thank you, Mr. Ralph. Thank you, NS Mapa. Next question is from Mr. Bruce Rodriguez of ABS-CBN News. How are we expecting the monthly labor force surveys to impact government interventions, policy formation, especially amid pandemic, and reimposition of the strict lockdown in NCR+? Yung aming ang ginagawa ng Philippine Statistics Authority ay nagbibigay ng mga datos tulad nito pati na sa ating mga economic managers. So ito'y pinapadala namin yung report sa NEDA, DOF, DOLE para sa mga pulisiya, no? So ito'y input, no? At ito'y contribution ng PSA para mas marami tayong mga datos na makolekta to guide our policymakers make decision related to the labor market. Thank you. Thank you, NS Mapa. I think this is our last question from Ms. Eileen Mencias of Abante. NS Mapa, sa mga graduate na sa Abril, isasama na ba sila sa bilang ng labor force sa Abril at ano ang nakikitang epekto nito ng PSA sa labor force situation? Okay, yung
yung gagraduate na by April, kasama naman talaga sila sa labor force. Ano? In fact, normally, mataas, during graduation, mataas yung ating number doon sa labor force participation. And again, depende yan. Sabi nga natin, antayin natin yung datos during the April round of our survey. Pwedeng mataas yung ating labor force participation, that might be a given. And we will see kung mayroon tayong impact din doon sa employment naman. So right now, what I can say is that we really have to wait for the data for the April round of the labor force survey. So we can see whether there will be an increase also in employment based on expected increase in terms of labor force participation. Thank you. NS Mapa, may pahabol pong tanong galing kay Ms. Sky Ordinario of Business Mirror. Ms. Sky? Hi sir, good morning po. Good morning. Sir, yung tanong ko lang po dun sa mean hours work in a week. Ano po ba yung average for 2020 at saka 2021? Ito po ba yung mas mataas po ba or mas mababa kumpara sa yung naitala ng February at saka ng January? Salamat. Sa report namin, pinakita namin kanina na yung average, yung mean work hours in a week nitong February 2021 ay nasa 38.9%. At sabi ko nga, mababa ito kung i-compare natin nung January na nasa 39.3% lamang. Now, yung mga rounds na nakita natin, ang pinakamababa talaga in terms of mean hours of work ay noong April 2020, at the height of the lockdown. Umabot lang ito ng 35 hours per week. July 2020 ay nagkaroon tayo ng 38.2 hours. Tumaas noong October 2020 na nasa 40.8 hours. Bahagyang bumaba noong January 2021 ng 39.3 hours at itong February 2021 nasa 38.9 hours. So yan yung datos simula noong Abril 2020. Sir, yung prior to the pandemic, ano po ba yung average natin? Okay, ang nakikita ko rito January 2020 round, no? Yung January 2020 round ng average ay 41.3 hours. So mataas siya talaga. Okay, thank you po, sir. Thank you very much, Ms. Sky. Thank you, NS Mapa. So that ends our question and answer segment. Nais po namin pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa press briefing ng preliminary results ng Pebrero 2021 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyong suportahan ang mga activities ng Philippine Statistics Authority. Muli, ako po si Angela Icardo. Maraming salamat at magandang umaga.